ngayon, sa momentong ito, ina-announce ni Maharlika, Miss Vindicated, na hindi po nakakulong si Zaldico at hindi totoo na mapapauwi ng Bangag administration na mapupusasan nila si Zaldico. Nagsalita na nga ang isa sa mga kilalang kritiko ng administrasyon na si Maharlika patungkol sa totoong kalagayan ni Zaldico sa Prague. Ayon sa mga nalalaman nito ay wala na umano sa kustodya ng mga pulis doon si Zaldico at malayang nakakagalaw kung saan man ito ngayon naroroon. Dagdag pa ni Maharlika na dapat umanong bawiin ng pamahalaan ang kanilang ginawang abiso patungkol kay Zaldico dahil hindi naman umano ito makakauwi sa ating bansa. Dagdag pa nito na pumalpak umano ang mga impormasyon na mga natatanggap ng Pangulo. Aniya maraming tao ngayon ang gustong pagsalitain sa publiko si Zaldico at upang mailahad nito ang lahat ng kanyang mga nalalaman upang mabigyan ng hustisya ang mga nangyayaring nakawan sa kaban ng bayan. Kung matatandaan natin na isa si Pangulong Marcos na isinasangkot sa mga anomalyang nangyayari sa ating bansa, malaking bagay umano sa mga netizens na masecure ang kalagayan ni Zaldico na sa tamang panahon ay makakapagbigay ng kanyang mga nalalaman. Ngayon ating panoorin ang pahayag ni Maharlika patungkol sa mga isyu na ito. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito at kung gusto mo ang balitang politika, please huwag kalimutan mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palagi sa lahat ng mga video na ina-upload namin. At ito na nga mga kababayan, na mga jutang geninas o ipadjutol nyo kung nagsisinungaling o nag-fake news dito si Maharlika. You know what? Inoobserbahan ko ang mga bangag, yung kanilang development ng kanilang story, even ng mainstream media. Napansin niyo? Wala silang follow-up, di ba? Puro na lang yung kanilang reporting is yung mga kasinungalingan na in-announce ni Bangag na nahuli na, nadakip na si Zaldico, Okay? At ang nagpakalat pa ng fake news king. Hindi lang Pulburon king, Maleta king, Adictos king, Kawatan king, Botomesa king. Di ba? Ay si Marcos Bangag Jr., si Ferdinand Marcos Bangag Jr. Kahapon, sinabi ko sa inyo na on the day na nagpakalat ng kasinungalingan ang Marcos government, ang Marcos Addictos, ay tinawagan na natin isa-isa ang mga presinto o yung mga detention, alright, sa Czech Republic. Mga kababayan, kung nakadetain ba si Zaldico. You know what? May sikreto kasi talaga sa Prague na hindi ko pwedeng sabihin. May sikreto kasi sa Prague noon nung nandoon ako na hindi ko pwedeng sabihin, okay? Siyempre baka mapahamak yung yung mga brusko, di ba? Siya nakikipag-BFF kami doon, di ba? Yung mga brusko na police, mga, yan sabi ni Directores, mga brusko na mga mababait. So kaya medyo, meron, gamay natin, hindi naman gamay, medyo may idea ako, ako na lang, wag ko na kayo damay, kung ano talaga yung proseso kapag nahuli ka, okay? Nahuli, or na-random, not really nahuli, na-random ka, napaso yung iyong visa or passport. Kumbaga, hindi na valid. Okay, nung araw na yan, nung pumasok ka sa Czech Republic. Di ba? So ngayon, mga kababayan, kaya kung meron nang sabi ko sa inyo, isa sa the best, okay? The best of the best na magpapaliwanag sa inyo kung ano ang mga ganap sa mga eksena doon sa Czech Republic. Kasi nga, pumunta nga ako doon, di ba? Ng mga brusko, medyo may alam tayo ng konti. But today, i-reveal natin ang secret, okay? Open secret na actually, na si Zaldico, mga kababayan, ay hindi talaga nakulong. At hindi, binireveal na natin, hindi talaga na-aresto. Alright? Siyempre, medyo, pag binalita na kasi sila, lalo na ng Bangag, nakulong yung kaibigan mo, na ganito, na ganyan, medyo mag-ano ka rin mag-ano ka, totoo kaya? Totoo kaya na nakulong siya, na nadampot siya, or na ganito. Kaya nga, di ba, even si Harry Roque, si Attorney Harry Roque, ay tinawagan din niya yung police department dun sa Prague. Okay? At ako, di ba, sabi ko sa inyo, kailangan ko pa mag-subscribe ng international call sa buong, like sa Europe.
para matawagan natin ang mga presinto. But ngayong araw, mga kababayan, nanaginip na naman ako. Pero itong panaginip na ito, talagang may mga panaginip kasi na hindi totoo, may mga panaginip na totoo. Pero kasi itong panaginip na ito is talagang 1,000 to the highest level percent na totoo. Okay? Yung panaginip na naging totoo. Okay? Hirap, no? Okay, safe and sound po si Congressman Zaldico na gustong patayin ni Bangag. Alright? Ayon sa aking bolang kristal, doon sa aking panaginip, ay safe and sound talaga siya. Hindi po siya nakakulong, hindi siya mapapatay ng bangag. At this point in time, safe na safe siya. Hindi siya mapapatay ng mga bangag dahil hindi naman alam ni Bangag kung nasaan siya. Pero sige, siya ngayon ay namamasyal. Okay? Diyan, sa reporter ng GMA, di ba, nandiyan ka sa Prague, di ba? Tignan mo, baka nasa Charles Bridge. Baka naglalakad sa Charles Bridge kasi, di ba, ang sabi ng Marcos Jr. na ito, siya dapat ang ikulong. Dahil mga kababayan kong Pilipino, saan man po kayo naroroon, sa momentong ito, ina-announce ni Maharlika, Miss Vindicated, na hindi po nakakulong si Zaldico at hindi totoo na mapapauwi ng Bangag administration na mapupusasan nila si Zaldico. Dahil ang huling ulat ng aking panaginip sa bolang kristal ay namamasyal sa ngayon. Okay? So Zaldi, just enjoy your croissant and coffee, dear. Okay? Sino man ang iyong mga body-body dyan, hindi ko na sabihin kung sino yung mga body-body mo. Kasi, alam mo naman, baka mainggit si Liza Tanas, di ba? Napakapangit. Mainggit siya sa kasama mo nga body-body. So, kaya ito mga palangga, itong jutang ginemis na ito, okay? Ito, bakit ako nagsasalita dito? Wait, pinapanood ko yung sarili ko. Okay. Naka-on yung YouTube sa phone ko. Anyway, mga kababayan, kaya ikaw, Marcos Jr., sinungaling kang hayop ka. At kayo mga mainstream media, burahin ninyo, mag-ano kayo ng disclaimer. 'Di ba? Ay mag-ano kayo, mag-i-redact, what you call it? Anong term doon? Hindi ko maisip at this moment. Burahin nyo, delete nyo yan or magpaliwanag kayo na hindi totoo na nakakulong si Zaldico. Wala pong katotohanan na nakakulong at nakikipag-ugnayan ngayon si Bangag at ang mga attaché chuchu nila para iuwi si Zaldico. Hindi po nila maiuwi si Zaldico dahil I believe sa mga susunod na araw, dahil sa kasinungalingan ni Bangag, ay erratum. Thank you, Kwagya. Mag-release kayo ng erratum sa inyong fake news. Inyong mga peking balita. Alright? Yan. Tataliw talaga ng mga palangga ko. Si Kagwang, si Naza, si Dine Wade. Sana magkita na kami ni Zaldico. Makita kami sa panaginip. Anyway, mga kababayan, so safe and sound po siya. At ayon sa ating panaginip na 1,000% sure, mga kababayan, ay para doon sa panaginip ko, parang nag-uusap kami na nagkakape-kape siya, nagkukurasan siya. Tapos sabi ko, uy, friend, sabi ko na gano'n, napanood mo ba yung mga balita tungkol sa'yo? Ikaw ang laman. At nagbayad pa si Liza Tanas, si Bangag, at inilagay ka sa, tawag dito, sa international news, sa Reuters, sa BBC, di ba? Masyado kasi excited ang Bangag. Kaya kung ako sa iyo, sabi ko dun sa panaginip ko, kaya kung ako sa iyo, friend, magpa-interview ka sa BBC. Nasasabihin mo, fake news ang presidenteng adik ng Pilipinas. Magpa-interview ka sa kanila, alright? Okay, magpa-interview ka sa akin, pwede naman yon. Pero mas gusto ko, huwag na sa akin, okay lang yun. Doon ka na lang sa international. Diba? Sa BBC ka magpa-interview. Okay? At sa iba pa, o saan pa, whatever. Or magpadala ka ng video sa BBC. Kung ayaw mo magpa-interview, gumawa ka ng clip dahil you're good at that. Diba? Sabi ko doon sa panaginip ko, isend mo sa CNN, ganito, ganon. Tapos ilagay nyo doon, sabihin mo doon na napaka-fake news talaga nitong Marcos Jr. kasi gusto kang patayin. Doon mo na ibuhos. Ang sabi ko nga doon sa panaginip ko, kailangan mo lang kasi mag-hire ng publicist niyan eh. Meron dito. Okay? So meron dito, kayang-kaya mo yan. Okay? Sabi ko sa panaginip ko, kayang-kaya mo mag-hire ng publicist, i-expose mo na tong Bangag na yon. Kasi lugi ka eh.
Okay, lugi tayo, eh. Hindi nire-report ng tama. Imagine mo ang sasabihin, si Zaldico, puro na lang si Zaldico na mastermind." Eh, hindi naman makakagalaw. Ang mga yung mga ina-appoint o maybe parang tinututukan na ng yung mga liig nila ng, like as chairman of Committee on Appropriation, kung hindi yan tatakutin ni Bangag. Kaya sabi ko nga dun sa panaginip ko, mag-hire ka ng publicist at i-expose mo lahat. Okay, na sasabihin mo, tignan niyo yung addictus na presidente namin magnanakaw na mastermind. Masyadong excited sa ulo ko, gusto akong patayin ng jutang genius na yan, eto ako buhay na buhay, nagkakape. Dapat gano'n 'no? Dapat gano'n yung mga video mo, friend. Zaldi dapat yung mga yung 'wag yung ano, wag tapon mo na yung brown mong outfit, 'di ba? Pumorma ka ng bonggang-bongga, talagang naka-coffee kang ganyan 'no? Asarin mo si Bangag. Can you do that? Para sa amin, para naman matawang-tawa, para tuwang-tuwa itong mga palangga ko nag-iintay lang oh, mag-coffee ka, panaginip 'to, okey, mag-coffee kang ganyan, tapos kumakain-kain ka ng croissant. Fake news talaga ang Marcos Bangag Jr., mga kababayan. Sobrang masyado silang excited. Dito mo makikita na palpak ang kanilang intel. Dapat yung pera na yan, yung intel funds nila talaga, dapat wala na yan kasi mga bugok, lalo na yung si John Wick na supot. 'Di ba? Excited sila. Nahuli na si Zaldico. Pinakita natin sa inyo, mga kababayan. James Green daw. Zaldi, oh, ate mo, ang dami nagmamahal sa'yo. Imagine mo, Zaldi Palangga. Okay? 'Di ba? Nagbabakbakan tayo dito. Itong mga palangga ko, galit na galit yan sa'yo. Okay, dahil siyempre, alam mo naman yan, ako nag-expose niyan. Ako ang unang nag-expose niyan. Tungkol diyan sa mga paldo-paldong pera, you know? Mag-a-agree tayo diyan, tsaka sinabi mo na. O, tignan mo, mahal ka na nila. Nakita mo? Palangga, Zaldi, tignan mo, oh, walang nagmumura sa'yo. Ang gusto nila ay lumabas ka pa ng husto kasi yun ang sabi ko nga, kailangan talaga ang mastermind ang mapanagot. Okay, tignan mo. Excited kayo kay Zaldi ko dito? Mag-comment kayo diyan, baka sakaling mabasa niya. For sure sa panaginip ko nababasa niya 'yan. So fake news po mga kababayan, kayo diyan, GMA, ABS, lahat kayo. News 5, alright? Release na kayo ng inyong erratum na fake news si Bangag. Then sasabihin niyo ngayon, si Marcos Jr. ipahuli sa NBI, siya ngayon ang imbestigahan, mga ulol. Ngayon sasabihin niyo vloggers ang fake news. We have to protect Zaldico kasi papatayin siya. Siya ay tunay na whistleblower. Hindi po easy yung ginawa niya na pagsabi na ang Marcos Jr., ang pamilya niya, ang talagang tunay na nagnakaw sa kaban ng bayan. Alright? So excited daw sila. O, tignan nyo. Publicist, kayang-kaya yan. If you need one, marami akong alam na pwede mong i-hire. Alright? For sure, yung mga lawyers mo, magagaling naman yung mga yan, di ba? Marami namang contact yan, you do it. You know, kung gusto nyo talaga labanan si Lisa Tanas, dahil dati yung kakampi yan eh. Alam nyo ang laro ni Lisa Tanas. Actually, may pasabog pa tayo pero wag lang dito sa vlog na ito. Yung hayop na Lisa Tanas na yan. Okay?